Isang Chinong dinampot sa NAIA ang may modus na ayon mismo sa Bureau of Immigration, mala Alice Guo. Nameke raw siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya. Nakakuha siya ng Pinoy passport, nakapagnegosyo at isa rin umanong honorary consul. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi na nakapalagpa ang negosyanteng Chinese na ito matapos arestuhin ang pinagsanib na puwersa ng Intelligence Service ng AFP at ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 matapos lumapag mula Hong Kong kahapon. He was using a Philippine passport at yun po ang ginagamit niyang identity for the past few years. Nakita po ng ating mga immigration officers na subject siya ng isang mission order at ng isang investigation po for allegedly using falsified documents para makuha po itong kanyang Philippine documents po or Philippine identity. Dati na rin sinampahan ng kaparehong kaso ang Chinese national ilang taon na ang nakakaraan pero nadismiss ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang difference po dun sa kaso niya ngayon is that may nakita na po na Chinese name niya at Chinese identity niya at yun po ang nag-match doon sa records natin. Nag-match ang fingerprints ng inaresto sa fingerprints ng isang Chinese citizen na dating na may long-term visa at alien certificate registration identity card. Ipinakita ng isang source sa GMA Integrated News ang Philippine passport na ginagamit ng negosyanteng Chinese. Nakalagay dito ang ginagamit niyang pangalan sa Pilipinas. Dahil sa pagpapakilalang Pilipino, nakapagtayo siya ng mahigit 30 kumpanya sa bansa na may kinalaman sa pagmimina. Naging miyembro rin siya ng iba't ibang business at economic organizations. Ayon pa sa source, pinangalanan siyang honorary consul ng Lao People's Democratic Republic sa Davao City. Ito rin ang nakalagay sa website ng honorary consul ng Lao. Hanggang September 2024, may aktibidad pa siya bilang honorary consul. Tinawagan namin ang numero ng Lao Embassy sa Pilipinas at ang honorary consul ng Lao pero walang sumasagot sa aming tawag. Ito po parang very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay nakikita namin as a major national security issue kasi nagagamit po yung mga Philippine documents and Philippine identities para makagawa po ng iba't ibang krimen dito po sa Pilipinas. Na-inquest ng Chinese national sa kasong paglabag sa immigration laws ng bansa at nakadetain sa BI detention facility sa Bikutan. Ina-expect po natin na may mga kakaharapin pa siyang local cases here in the Philippines. Sa amin po umaandar ang kanyang deportation case. Ngunit hindi po natin mai-implement yan hanggat hindi pa po natatapos ang mga local cases niya po dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Inireklamo sa NAPOLCOM ang dating hepe ng Special Operations Division ng PNP Highway Patrol Group. Mismong mga kabaro niya ang nag-akusa sa kanyang nakialam umano sa investigasyon sa isang manong kaibigan at nagpasuhol din umano. Nakatutok si Emil Sumangil. Dahil sa umano'y pakikialam sa isang kaso, inireklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM ng 5 niyang tauhan si Police Colonel Romel Casanova Estolano. Ang operasyong ito ng Highway Patrol Group Special Operations Division o HPG-SOD sa Parañaque noong June 13 ang pinakialaman umano ni Estolano na dati nilang hepe. Sinita ang SUV dahil sa mga nakakabit na mga pinagbabawal na sirena at blinker ng silipin. Nakitaan din ito ng mga baril, bala at pampasabog sa loob. Pero gusto umano ni Estolano na arborin ang kaso. Ibig sabihin, palampasin na ito. Nung malaman niya, kaibigan ko to, sabi niya. Kaibigan ko to, lagi itong nagbibigay sa akin doon pag nag-i-sponsor, sabi niya, doon sa 4A. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Ipinakita rin ng mga pulis ang ilan sa mga ihahain nilang ebidensya. Gaya ng mga videong ito kung saan makikita ang umano'y pakikialam ni Estolano sa investigasyon. Pati ang video ng suspect na hindi nakakulong. At ang video ng pakikipag-inuman umano ng suspect sa opisina ng HPG. Kasama ang ilang mga pulis sa pangunguna ni Estolano. Pinapakakontak niya sa akin, maraming tumatawag. Ito si General ganito, kausapin mo. Ito si Mason ko, ganito, kausapin mo. Sir, pasensya na po, hindi ko po kausapin yan. Doon na lang po sa opisina. Tumanggap din umano si Estolano ng suhol mula sa hinuling motorista na umano'y nagkakahalaga ng 7 million pesos. Nung gabi po, nagkabigayan na ng pera. Padala pa siya nung gabi ng hot bibs na mga babae. Ngayon lang po kami nagkalakas ng loob para po sa aming profession po. Ang sinasampa namin dito dahil para mabawasan ang korap sa PNP na tulad ni Colonel Estolano. Grave misconduct
dishonesty and conduct unbecoming of a police officer ang inihain nilang reklamo laban kay Estolano. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa po mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaari mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Nakipag-ugnayan sa GMA Integrated News si Colonel Estolano. Ayon sa kanya, sa NAPOLCOM na niya sasagutin ang reklamong inihain laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang, pero perwisyong iniwan ito sa ilang lugar sa norte. Nahatak pa nitong habagat na siya nagpaulan sa iba pang lugar sa bansa. May epekto na rin ang isang low pressure area sa silangan ng bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tabok na daan, mga bata! Pinamamadali na ang mga residenteng iyan na tumawid sa ilog sa Cagayan de Oro City. Sa gitna ng mabilis na pagtaas ng tubig sa Bigaan River. Matapos ang ilang sandali, inabutan ng tubig ang pansamantalang tulay na ginawa roon dahil sa itinatayong flood control project. Ang lalaking ito humabol pa sa pagtawid. Pinasok na rin ng tubig ang mga bahay sa tabing ilog. Ayon sa LGU, may naanod na bahay, taxi at motorsiklo sa mga pagbaha. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Wala ring residenteng inilikas dahil bumabari ng level ng tubig sa ilog. Sa Makilala, Cotabato, hirap makatsyempo ng tawid ang mga motoristang yan sa kalsadang nalubog dahil sa umapaw na tubig sa spillway. Maliit nila ang culvert sa daan kaya mabilis umapaw ang tubig tuwing umuulan. Umapaw na rin ang tubig sa spillway sa isang barangay sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Pinangangambahan ng mga residente ang pagbaha kung magtutuloy ang pagtaas ng tubig. Ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpaulan sa Davao Oriental ay trough o buntot ng isang binabantayang low pressure area sa silangan ng bansa ayon din sa Pag-asa. Sa bayan ng Governor Generoso, mabilis na tumaas ang baha. Nagkumahog ang mga residente na lumikas. Sa ilang lugar, aabot sa hanggang baywang ang baha. Nagsagawa na ang MDRMO ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nag-iwan naman ng ilang pinsala sa norte ang bagyong Isang. Sa Etiaga, Isabela, hinahanap pa ang isang babaeng hinihinalang nalunod sa ilog. Nahulog kasi roon ang sinasakyan nitong tricycle kahapon sa kasagsagan ng masamang panahon. Ligtas naman ang dalawang kasama niya na mangyari ang aksidente. Sa Santiago City, Isabela, hanggang gutter ang baha sa isang palengke. Bukod sa pag-ulan, nakadagdag pa sa pagbaha ang mga baradong kanal. Sa Lubuagan, Kalinga, ganyang kalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada. Patuloy ang clearing operation. Sa Ariato, Nueva Vizcaya, isang lane lang ng Benguet, Nueva Vizcaya Road ang nadaraanan ng mga motorista dahil sa landslide. Sinimulan na ng mga otoridad ang clearing operations doon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posible sa susunod na linggo ang dagdag presyo sa petrolyo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, asahan ang taas presyon 20 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng diesel at 40 hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakikitang dahilan ng muling taas presyo ang pagbaba ng oil stock sa Amerika dahil sa pagbuti ng refinery demand, pati ang patuloy na hidwaan ng Israel at Iran.